Capricorn. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? May disagreements, okay, sa partnership na to at wala ka munang planong ayusin to for now. Chill muna. Palamig daw muna, sabi ng mga Capricorn. Alright, let's see. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus reading, bonus reading for the month of January. Okay, PM lang for your personal reading at kung paano magkaroon ng high quality, less cleansed, ritualized na crystals. And remind ko lang ulit kayo na hindi po ako magme-message sa inyo isa-isa. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. At ang palatandaan na legit ang ating account, isa lang po ang aking pina-follow, which is yung backup account natin. That is Kay Angeles 11. Alright? Ingat sa mga nagme-message. Hindi po ako yon unless magre-reply lang ako sa message nyo sa akin. Isa lang po ang pina-follow ng ating legit account. Alright? Alright. Capricorn. What did I say? Capricorn. Offer of love, offer of apology, same old cycle, may gustong kausapin, hindi pa tapos ang situation na to, may gustong makipag-reconcile, but I don't feel na ready yung feminine na magkaroon ng peace talk. Fishball na lang. So, nagkaroon ng bad news, okay, unexpected na news na hindi nagustuhan, kasi hindi to yung in-expect na like outcome. Someone feels so defeated about this situation. May partnership here, but nagkakaroon ng mga confusion. Parang naisip, tama ba talagang ituloy yung partnership na to, ayusin, or mas okay muna na mag-isa, mag-isip, okay? Tama bang maging single na lang? May minamanifest din ng mga Capricorn na financial stability. I feel there's a feminine here na naghihintay ng help or assistance from the masculine. Kailangan niya ng financial help. There's a new beginning about a passionate connection. Hindi naman naka-move forward and you're trying to heal from this passionate connection na nagkaroon ng blockage. Sabi ng Emperor, the masculine energy, ang dami na daw lies sa connection na to. And sabi niya is, if ever ba na mag-hope pa siya na ayusin tong connection na to, parang nagsisinungaling siya sa sarili niya na magiging maayos pa to. Okay? So may acknowledgement pa rin sa masculine na parang, yes, nasa tamang edad siya, but in terms of maturity, most of the time, parang aminado siya sa sarili niya pag nagkakaroon siya ng self-talk na marami pa siyang like growing up to do in terms of like loving and taking care of a romantic partner. Okay? Let's see. Nagkaroon ng third-party energy here, okay? Mga hindi magandang impluensya. It could be literal na third party or mga like nangingialam no, sa connection na to. The Capricorn try to avoid conflict. Sabi niya ayaw niya ng conflict, ayaw niya ng drama, nagdala ng sadness yung mga misunderstanding and trust issues na to. I feel recent past nagkaroon ng walking away energy here, paglayo. This could be like literal at physically walking away, nag-alsabalutan, or it's like emotionally trying to disconnect para hindi na lang masyadong masaktan sa connection na to. Sabi ng feminine, ayaw niya nang masyadong mag-care. And the feminine in this connection also nagkakaroon ng struggles with finances. Kaya sabi niya, parang dadagdag pa ba ang relasyon? Okay? Dadagdag pa ba ito? Parang ang dami na niyang iniisip about finances. So sabi niya, set aside muna natin yan. Kumbaga sa ulam i-marinate, set aside, ilagay sa fridge. Alright, so may prayers and manifestation sa mga Capricorn na sana ko ano, yung mga win-worry ay matapos na. Ang daming iniisip. Nagkakaroon ng overthinking, sleepless nights. Minsan hindi makatulog, no? Sabi ng masculine sa connection na to is focus din siya sa kabuhayan. Focus din siya sa negosyo, pagkakakitaan. Marami siyang iniisip kung paano kumita, magkaroon ng side hustle, new business, paano ma-promote, paano lumaki yung kita, okay? Sabi ng person ng mga Capricorn, napapagod na daw siyang lumaban, hindi daw siya mandirigma.
Warrior era is over. Okay, this would be on the side of the Empress. Sabi ng Empress, ayoko na, hindi ko na ipaglalaban ng connection na to. So tiring, so draining. Magfo-focus na lang daw yung feminine sa kanyang sariling glow up, kabuhayan, negosyo. Okay? Parang what do you call that? Nakabuelo na yung feminine. Sabi niya, napakaganda na nung opportunity, ang ganda nung pasok ng taon. Kaya sabi niya, ipaglalaban niya yung personal growth niya, yung career niya, yung para sa sarili niya, okay? At hindi daw siya magpapadrag dun sa energy ng masculine kung ano man yung mga misunderstanding na meron dito. I feel the feminine is trying to walk away na, or slowly walking away, or talagang nag-exit na, nag-alsabalutan, no? Bumili na ng plane ticket. Alright, sabi niya, pagod na siya, focus na lang siya sa productivity niya. Marami na daw tinanggap ang feminine na non-negotiable sa relationship na to. At sabi niya, no more. Sagadsad na daw sa earth core ang kanyang standards. Sa sobrang na-lower na niya yung standards niya. Okay? Parang hindi na to katanggap-tanggap. Dear Ate Charo, nagsimula naman po masaya. Alright, so, sabi ng mga Capricorn, believer ang mga Capricorn sa like traditional relationship, kasal, meron siyang gustong isave na traditional connection, but iniisip niya is, masisave pa ba talaga? Though believer siya doon sa tradition of keeping like a long-term commitment, family, but the energy of that is doable pa ba na ayusin? Alright? Sabi ng mga Capricorn, mayroong strong soulmate connection here na hindi mabitiwan, na magiging focus ng mga Capricorn until this whole hanggang mid-April, no? But I feel may dishonesty sa connection na to. Capricorn, may darating na malaking blessing sa'yo, first quarter. Okay? Darating siya. Unti-unti, tas magulat ka until the end of first quarter. Woo! Ang laki ng pumasok na income. Alright? In terms of love connection, may isang babae na ready makipag-usap sa'yo. Oh my goodness! I feel the masculine is meron siyang binibitiwan. Kumbaga, sana all may options, no? May dalawang babae. This is lies, deception, cheating energy, at magkaharap yung dalawang babae. Magtutuos sila. Sabi nung Queen of Swords, air sign energy, Gemini, Aqua, and Gemini, Aqua, and Libra. Sabi niya, kakausapin niya tong like mistress energy or the side chick energy or kung kanino man yung sneaky link ng masculine. Aware siya, okay? So, sabi rin ng masculine is kailangan ng tapusin to. Mamimili siya. Sino ba daw talaga, sabi ng masculine, sino ba talaga yung nararamdaman niya to be his soulmate? And ready naman daw siyang mag-commit, no? At may parating talagang malaking blessing. I don't know if this is an energy of areglo. Kasi may empress kanina eh. Kung may kasal, like, may suhulan na mangyayari dito eh. Like, huwag ka nang magalit. Ito na yung gift, okay? Ano yung favorite niya? Magandang bag, whatever. Trip to whatever, wherever. Meron siyang gustong bitiwan. Nagpaplano yung masculine at sabi niya is meron siyang hindi na pagbibigyan ng atensyon at pagmamahal at commitment at like magbibigay na siya ng buong pagmamahal dun sa isa. Mamimili na siya. Ay? Kung ako yan, daw ako papayag. Kasama ka sa options. Alright? So, yeah, Capricorn, this is a big decision na mangyayari until mid-April. So, ipag-pray ang tamang desisyon because free will to. Nasa sayo to kung ano yung feel mo mas makakabuti para sa'yo. Okay? Because unique ang bawat situation natin. To balance out the energy, to heal your heart, emotions, okay? Madagascar rose quartz to ground your emotions and to protect yourself from negative energies, the Madagascar black tourmaline, okay? Sabi ng masculine, gusto na niyang mag-move forward, but talagang may pagka-player energy yung masculine dito, no? Gusto na niyang mag-decide, gagawa na siya ng decision until like mid-April, okay? To have mental clarity and connect with the divine, amethyst, alright? The courage to do what you want, manifestation,
Carnelian, alright? And that would be the Capricorn reading.